Hello mga kaulam, ari ngay pritong talong at saka pritong bangus ang ulam natin. Yung bangus na yun mga kaulam ay iyan ay sinigang ko na nung isang araw. Tapos ayaw ko nang kainin ng sinigang ulit kaya aking iprenito. Alam niyo naman tayo mga Pinoy madiskarte pagdating sa ulam huwag lang magtapon. O yan, ang pritong talong at ang pritong bangus. Sinigang na ipinirito na evolution na ng bangus yan. Siyempre may sausawan tayong toyo na may lemon. Ay masarap iyan, sausawang iyan eh. Nakapartner yan ng pritong bangus at saka ng pritong talong. Naku po mga kaulam, grabe talaga. Marami sa inyo nag-a-advise sa akin na kainin ang balat ng talong dahil masustansya. Mga kaulam, trust me talaga, trust me. Tinatry ko talaga. Minsan kung makikita nyo, minsan kinakain ko. Pero mga kaulam, hindi talaga ako natutunawan. Minsan gusto ko lang talagang itry, masarap naman talaga, masarap naman pala at lasang talong nga yung parang ano din. Tapos mas masarap pa yung medyo malutong-lutong ng kaunti. Kaso mga kaulam, hindi talaga ako matunawan dyan sa balat ng talong. Kaya kahit gustong-gusto kong kainin, hindi ko talaga minsan kung kumakain man ako kaunti lamang, hindi ko talaga dinadamihan at baka naku po, baka sumakit ang aking tiyan mga kaulam, ako'y natatakot. Pero yung talong na inaraw-araw sa amin sa Batangas, yun nakakain ko ang balat noon dahil manipis lamang mga kaulam ang balat noon. At saka hindi ko naman yun piniprito lagi lamang yun inakasahog sa sinaing na isda. O kaya ay sa gulay na bulang lang. Pero yung purple na talong, yan matigas mga kaulam ang balat at saka makapal. Sa lahat ng talong, yan ang pinakamakapal ang balat. Siguro kaya hindi ako natutunaw 26 days pa nga mga kaulam to go bago matapos ang Ramadan and medyo mahaba-haba pang sakripisyo, medyo mahaba-haba pang ipagtitiis dahil mga kaulam, ako talaga dito sa bahay namin ang pinakapagod kapag Ramadan dahil ako ang nagising sa madaling araw ng 4 o'clock para lang magpe-prepare. Ako rin lahat ang nagluluto, although ang asawa ko naman ang naglilinis ng lahat-lahat ng mga pinggan ng aking mga pinaglutuan. Pero syempre mga kaulam, yun na lamang mag-isip kung ano ang lulutuin, nakakapagod na hindi naman nakaka-stress, pero alam niyo yun, yung medyo minsan parang iisipin mo pala ang napapagod ka na ano na naman ang lulutuin mo. Sa lulutuin marami mga kaulam pero ikaw consider mo magugustuhan kaya nila, makakakain kaya sila ng maayos. Kailangan i-consider ko yan dahil nagpa-fasting nga. Kailangan ang lulutuin ko, ang ipapakain ko sa aking mag-aama ay yung magugustuhan nila at makakakain sila ng maayos. Dahil hindi naman ito ordinaryong araw na po pwede silang kumain at magmerienda anytime na gusto nila. Tapos meron pa nga akong yung medyo masakit ang ulo ko parate, siguro dahil nga yung hindi ako masyadong nakakatulog sa gabi dahil Ewan ko mga kaulam, hindi ko maintindihan kung talagang stress ito. Alam niyo yung minsan, iisipin ko anong lesson ang ituturo ko, paano ko ituturo ang lesson na iyon. Yung kahit nakapikit na ako, yun ang nasa isip ko. Tapos, pag yung kunyari, nagbigay na naman ng order sa amin na mag-check ng mga notebook at kailangan ganyan, hindi na natigil ang utak ko niyan, dire-diretso na, kailangan ganito, uunahin ko ang ganito, kailangan ko matapos sa oras na ganito. Alam niyo yung parang pag nakapikit ang mata ko, ipinoprogram ng utak ko kung ano yung una kong gagawin, kung ano yung susunod, anong oras ako matatapos, anong oras ko kailangan tapusin, at kailangan tapos ako sa araw na yun at sa oras na gayon. Yun yung parang kahit nakapikit na ako mga kaulam, ipinoprogram ng utak ko na pag dinidilat ko mga kaulam ang mata ko, pagod na pagod. Kaya lagi ko nga sinasabi sa inyo, gusto ko nang mag-resign sa pagtuturo. Gusto ko na lamang mag-apply ng as assistant teacher na alam niyo yung isa, i-assess ko lamang ang teacher, kung anong kailangan gawin sa classroom, yung wala akong deadlines. Doon ako mga kaulam sa deadlines talaga, doon ako nai-stress. Pagka sobrang dami na ng deadlines, yung kapag submission time na, nangangarag na ako mga kaulam. Yung kaliwat kanan, may harap at likod pa. Yung gayon. Siguro hindi na rin swak sa aking edad. Kailangan na siguro ang trabaho ko nga na yung medyo nakaka-relax ng kaunti. Dahil nga, pag sa pagtuturo dito sa Dubai mga kaulam is kailangan hindi lamang isa ang focus mo. Kailangan focus ka ng kaliwat kanan, harap at likod, taas at baba, ganun. O yan, tingnan ninyo, ang dami kong tisyong nagamit para lamang pasipsipin ang mantika ng talong.